Yo, what's up mga ka-mic lover natin dyan. Ngayon, natin yung one set sa ating beam standard mic pincer para po ito sa mini studio. Bali, itong package na to, kompleto na po ito. Meron ng Bitsons card, stand, pa-filter, shock mount at lahat ng cord. Nandito na po sa loob. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-set up at ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-record at lahat-lahat na, no? Kung anong dapat gawin. So, ayun, stay tuned lang kayo dyan. So ayun guys, isa-isahin ko sa inyo yung laman ng ating one set, no, para sa ating mini studio. Papakita ko sa inyo. Unahin natin yung ating B800 mic condenser. Ito po siya. Kahit anong kulay po yung meron kayo dyan, magkaparehas lang po yan. At sunod natin yung shock mount nya. Ito po, sama din yan. At saka yung lahat ng USB nya, apat po to, no. Mamaya isa-isahin ko po siya kung paano natin i-set up. At saka siyempre yung cord nya sa ating mic, yan po, 3.5 DAC. Ayan po, sama po yan sa isang set. At siyempre yung foam nya sa ating mic. At siyempre naman yung pop filter nya po, ito po yan, kasama din yan sa set. At isa pa ang ating stand po. At siyempre ang ating stand clamp natin, no, para sa ating misa. At ang pinakahuli, ang ating V8 sound card. Ang importante sa lahat, ito po yung kasama sa isang set para po sa mini studio. Kaya po, so ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano natin siya i-set up. Isa-isahin ko po. So ayun guys, magsimula na po tayo sa ating setup, no, sa ating one set for mini studio. So ngayon, unahin ko yung ating clamp, no, para sa ating mic stand. Dapat po talaga mag-set up tayo. Unahin natin to kasi ito yung tatayuan natin sa ating stand. So ito po, adjustable po siya, no. Ayan, baba pataas po. May thread po siya. Depende na po sa anong kapal ng misa nyo. Sa akin, manipis lang siya, no. So ngayon, ikabit natin. Ito po yung unahin nyo para po makapag-stand na kayo kaagad pagkatapos nito. So ayan po, ganyan po siya paglagay, no. Dito din mamaya yan ako sa inyo. So yun guys, no, nakabit na natin ating clamp para sa ating mic stand. So ngayon ay sunod naman natin yung mic stand natin. So ganito lang po siya forma. Andito yung thread, bali ito yung ano nya, bali yung dulo nya. Yan po, itim po yung kulay. Yan po, kasi yung puti na kulay dito na may thread din, para po ito sa mic natin, no? Para po ito sa mic shock natin, no? So ngayon dito natin itong tamang plaster. Yan po. Yan po, pasok natin diyan. Yan po. May thread po ito dito. Luwagan niyo lang. Yan. Pagkapasok niyo, yan na po. Higpitan niyo lamang po. Yan lang po kadali. Kaya na rin mag-adjust kung anong higpit gusto niyo. Pero pwede naman siya maluwag. Ganyan, gusto nyo ikot-ikot yung mic nyo at yung stand nyo, yan, ganyan, pwede rin maluwag. Pero kung gusto nyo rin higpitan, yan po, higpitan nyo rin po kasi may thread po siya. So ayan po para sa stand natin. So ayan na po, no, tapos na natin yung stand natin. Isusunod na natin pangatlo yung ating shock mount, no, para sa ating lagayan ng mic. So ayun, makikita natin dito may bakal na puti, may thread siya. So dito din may ano din siya, no, plastic po ito, no. Dandahan lang po tayo pag ikot-ikot natin at siguraduhin natin yung na fix talaga siya kasi pag hindi, madaling maputi kasi plastic lang po ito, no. So ayan po, dandahanin lang natin kaya ikot. Itama-tama po natin na ano yung thread sa ilalim. Ganyan lang po siya, no. Ikot-ikotin nyo lang hanggang sa humigpit. Ayan po. Ito po yung pangatlo natin. Shock mount po yung tawag dito. Ayan po. So ganyan lang po siya, no. Pagdating dito, nakikita nyo dito, may adjustable din po. Yan po, kasi baba, taas po yan siya. Ayan, kung gusto nyo luwagan, dito lang po siya, no. Adjustable lang din po siya. Pag ganyan gusto nyo, ipitan nyo dyan, ganyan. So ayan po yung resulta. Ayan po. So sunod natin yung mic natin. So ayan po, tapos na ang ating shock mount, no. So ngayon, sunod natin ang ating B800 mic condenser, color black po siya, no. So ngayon, para po sa pag-set up dito, ilagay dito po tayo dadaan sa taas. Para ano lang po, nakapasimple lang po talaga, oh. Ganyan lang po siya.
Okay na po yan. Huwag kayong mabahala na medyo maluwag siya kasi ikot-ikot po yan talaga. So, ayan. Ganyan lang po kadali para sa ating mic. Paano natin siya i-fix sa ating shock mount. So, ayun po, isunod po natin ang ating 3.5 duct para sa ating mic condenser po, no? Ayan po. Ayan po siya. Kasama rin po ito sa ating package para po sa ating BM800 mic condenser. So, ngayon, paano natin siya ikabit? Dito muna natin unahin sa mic. Yung dulo sa pin niya, doon yun sa beat sounds card. Unahin muna natin dito kasi mic yung inuna natin na setup. So, ayan po. Mayroon po siyang adjust din dito. Ayan po, ma-press po yan siya kasi may parang lock siya dito. I-press nyo lang po yan siya. I-press. Press nyo yan ganyan. Tapos, dito sa mic, hanapin yung merong butas dito. Itutok nyo lang po yung prenis nyo. Sabay, itaas nyo yan po siya. Ganyan po yan. Yan po. Pagpasok, bitawan nyo. Yan po. Nakalock na po yan siya. Para po sa ating 3.5 duct na para sa ating mic po siya. So ayan guys, tapos na natin sa ating duct at ating mic. Sunod na po natin ang ating PUM para sa ating BM800 mic condenser, no. Ito po. Very simple lang po. Ganyan lang po siya. Ayan po. Diba? Medyo okay na siya. Naging ano na siya, no. Naging buo na. So isunod natin ang ating pop filter. So, tuloy po tayo, no? Dito na po tayo sa ating pop filter. Ayun po, may bolt din siya dito. Adjustable din po yan. At saka may clamp din po siya. Parehas lang po sa clamp sa ating stand. Ayan po, sa pagporma ko po. Ang forma ko po sa akin dito is ganyan po siya. Yung adjustable niya nasa taas. Ayan po. Na po sa taas yung niya. Bali lock niya po. Bali yung clamp niya nasa ilalim. Tapos ngayon, saan natin ikabit? Dito sa ating mic stand. Dito po siya. Ikabit sa taas. Ito po, parang steam niya dito sa taas. At tapos, i-clamp nyo lang po dito sa ilalim. Ayan po. Ganyan po yung forma niya. Adjustan nyo lang po hanggang sa makasya. Yan, adjustan nyo. Pagkatapos, pasok na siya po. Higpitan na po natin yan. So, ayan po ang magiging forma. So, ganyan. Okay na po siya. Mahigpit na po siya. So, yung forma dito, huwag kayong mag-alala dahil sa pagsisit up nyo, doon na po kayo magpa-final. Halimbawa, ito sa akin ngayon, medyo maluwag siya. Huwag kayong mabahala kasi malambot talaga siya ating pop filter. So, ganyan. Kung wari, ipa-final ko po na siya. Final. Ayan po, adjust po natin ganyan. Kasi medyo malapit. So, ngayon, ito po yung final na position niya. Huwag kayong mag-alala na malambot kasi malambot talaga yung pop filter natin. So, ayan. So, ayan po yung forma niya. So, ngayon, alas natin ang ating beat sounds card doon. Medyo matagal tayo doon kasi ituturo ko po sa inyo kung paano natin set up ang ating mga chords sa ating beat. So, ngayon guys, andito na po tayo sa ating beat sounds card. Ito po yung beat sounds card natin. Ayan po yung hitsura niya. So ngayon guys, mamaya na po ito. Turo ko po to sa inyo mamaya. Unahin muna natin dito sa pagsisit up dito sa likod, no? Kasi dito tayo muna talaga bago tayo dito sa harap. So ngayon, papakita ko sa inyo kasama ng beat sounds card yung mga chord niya. Sa isang set po may 4 na chord. Ito po yung laman. So ang isa nito po para po ito sa charger. Yan po yung itsura niya yan. Flat din po siya. Yan. Para po yan sa charger. So, gagamitin lang po natin ito pag malubat yung beat sounds card natin. So, itabi muna natin ito. At yung tatlo, halos po magkapariha lang po yan sila. Ayan po. Magkapariha lang po siya. Puro pin dito sa bandang dulo niya. At sa kabila po, ayun po, flat din po sa kabila. Magkaparehas lang po yan, tatlong chord na yan po. Yan. So, ngayon, gagamitin natin tong dalawa. Dalawa dito yung gagamitin natin. Ayan po. Bali, itong dalawa, ayan po pa, itong isa na para sa charger at isa din na magkaparehas na rin dito sa dalawa. Itabi lang muna natin yan, no?
So ayan no, dito na tayo sa pagsisit up sa likod. So sa likod may nakasulat PUN 1, PUN 2, aux in, USB, headphone, headset, mic, and dynamic mic. Isa-isahin ko po sila no. PUN 1 po, dito po tayo magre-record. At PUN 2, dito rin po tayo magre-record. Parehas lang po sila dalawa. At sa aux in, para po sa ating background music or sa karaoke. At para po sa ating USB, dyan po tayo mag-charge. At sa ating headphone, dyan po tayo mag-connect sa ating headset para po sa ating monitor. At sa ating namang headset na nakalagay dito, dito po tayo mag-connect sa ating speaker. At dito naman sa ating mic, dito po tayo mag-connect sa ating BM800 mic condenser. At siyempre naman sa ating dynamic, dito po yung malaki po siya. Dito po yung dynamic na mic din, yung old mic natin na ginagamit. At saka yung electric guitar natin. Pwede po siya dito. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang unang gagawin. So kunin ko yung isang cord. Yun. Ito po ang isang cord. Yung kunin nyo una, yun po, yung unang kunin nyo, ito. Yan po. Tsaka, itap nyo dito sa, kahit saan dito sa dalawa, PUN 1 or PUN 2. Magkaparehas lang po yan. Ayan po. Basta sundin nyo lang po ha. Yan, itap nyo itong flat. Ito. Yung flat na to, yan. Itap nyo dyan. Ayan. Pagkatapos, kumuha rin kayo ng isa pang cord na magkaparehas lang din sa una nating tinap. Ayan po. Ganyan yung itsura niya. Ganyan po. Yung po yung kunin nyo ha. At itap natin dito sa ating aux in. Sa pangatlo. Ayan po, aux in. May nakasulat naman dyan. Aux in po nakasulat. Ayan. Tap natin dyan sa aux in. Ayan. Ayan po. So nakikita nyo, meron tayong tinap sa punto at meron din tayong tinap sa aux in. So ayan, nakikita nyo ha. Tandaan nyo lamang po para hindi po tayo mahirapan sa pagsisit up. At siyempre po, kunin po natin yung dulo ng ating mic condenser. Kung saan natin yung kanina sinit up natin, yung tinuturo ko sa inyo, dulo ng BM800 mic condenser na cord na 3.5. Ito po yung hitsura niya, Finlandi po, may touring po yan siya. Ayan po. Ayan, hanapin natin ang mic. Ito po yung mic natin, oh. May nakasulat mic. Doon po natin siya ipa-plug in. Ayan. Ayan, plug in po natin yan dyan. So, ayan yung forma niya. So, ngayon, isunod naman natin yung headset natin, no? So, kung napapansin nyo dito sa ating likod, may headphone or headset ang nakasulat. So, dito tayo, tandaan po ha, dito tayo mag-tap sa ating headphone para sa ating headset na monitor, no? So, ito po, may nababasa ang headset, wag po dyan dahil mag-iiko po yung sit upin ninyo. Dito po kayo mag-tap ng headset ninyo sa headphone monitor para po sa pagre-record. Dito po talaga. Iwan ko lang kung bakit headphone ang nilagay. Di dapat headset kasi headset yung gamit natin. Kasi nag-iiko siya dito sa headset. So dito tayo magta-tap ngayon sa headphone. Yan po. Tandaan po natin sa headphone po tayo maglalagay ng monitor headset natin. So ngayon kunin ko yung dulo ng headset ko, no? Yung headset ko po ay pin 3 ring po yung napapansin nyo may 3 guwet. So ngayon itatap ko na rin po siya dito sa ating headphone. Ayun, no? Malinaw po ha, huwag po kayo sa headset. Sa headphone po kayo maglagay para sa ating headset monitor na tinatawag sa ating tainga or sa ating marinig ang ating kinakanta or background music. So ayun, dito ko po siya itap sa headset. Sa headphone pala. Ayan. Medyo nagkamali na tayo. Ayun. So ganyan lang po, no? Bali ating natap po dyan is 4 po. Meron po tayo. Tandaan nyo ha. Meron tayo dito sa punto. Meron tayo dito sa aux in. Ayan po ha. Tandaan nyo. At headphone.
at siyempre sa ating mic condenser, sa ating BM800 mic condenser, dito po sa mic, ayun po no. Ulitin ko po, meron tayong punto, ayun po, nagsaksak tayo sa punto, at sa aux in, nagsaksak din tayo sa aux in, at sa ating headphone, para sa ating headset monitor, yan po, nakasaksak na, at sa ating mic. So, ayan po. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano na naman tayo mag-set up doon sa ating gadget para makapag-record. So, ayan po, no? Stay tuned na po kayo dyan. So, ayan po, no? Dito na tayo sa ating gadget kung paano natin i-connect ang ating mga cord na kanina sinit up natin dito sa ating Beatsounds card, no? Kung napapansin nyo kanina, itinuro ko sa inyo itong punto, aux in at headset na sa headphone at sa ating BM800 mic condenser. So, ang importante lang po dito mga kapatid, mga mic lover natin dyan, itong dalawa, no? Itong dalawa, si aux in at saka si punto, no? Tandaan lamang po, no? Ayun, kung napapansin nyo dito sa ating harapan, meron na po tayong dalawang gadget dito, no? Na gagamitin natin sa ating pagre-record. Yun, no? Dalawang gadget para sa ating pagre-record. So, ayun. Ang kailangan na po natin i-set up dito, mga kaibigan, mga mic lover natin dyan, itong dalawa, no? Dalawang cord lamang ito na nakasaksak dito sa ating aux in at sa ating punto or pun 1. Magkapares lang po sila. So, ngayon, nakikita nyo dito, meron tayong isang cellphone dito sa ating bandang kaliwa, no? Kung saan naka-YouTube tayo. Ibig sabihin YouTube, doon tayo kukuha ng karaoke. Kasi yung ituturo ko sa inyo ngayon, gagawa tayo ng cover song na doon lang tayo kukuha ng background music sa ating sa YouTube na karaoke lang ating gagamitin, no? At saka dito sa bandang kanan naman, ang ating camera or cellphone camera na gagamitin para sa ating pagre-record. So, ngayon unahin ko muna ang pagsisit up sa ating karaoke, no? So, karaoke means, sabi ko nga kanina, doon tayo mag-connect sa aux in. So, kunin ko yung cord na nakakonect sa aux in. Dito po aux in po para sa ating karaoke. Ayun po, dito po, ito po yung dulo niya. Ayun po yung dulo niya, pin po yan, pin type po yan, no? 3 ring. Ayan po, dito po yan nakasaksak sa ating aux in. Yon. So, ang sabi ko kanina, ang aux in po, doon po tayo kukuha ng karaoke or background music. So, ngayon, andito yung pang karaoke natin. Dito ko po siya isasaksak. Ayun po. Hanapin natin lamang po ang lagayan ng ating headset, no? Lagayan po ng ating headset. Doon po natin siya i-plug in. Ayun. Klaro na klaro po, no? Tandaan lamang po. Ayun, ipa-plugin ko po siya dito sa lagayan ng ating headset. Ayan po, no? Ulitin ko po, aux in po para sa ating karaoke or background music para sa ating pagre-record. So, ngayon tapos na ako sa aux in. Isusunod ko na po ang ating gadget gagamitin para sa ating record, no? Or camera o kung ano mang meron kayo dyan, mga cam. Ayun, pwede po siya, no? So, ngayon, kunin ko na naman yung isang cord. Ayan, pares lang po. Isang cord na nakatap na naman po dito sa punto. Ayan po, no? So, ngayon, kunin ko siya. Pares lang po dito sa kabila. Itatap ko rin po siya sa lagayan ng headset. Ayun. Para makuha po nitong cellphone na to sa ating cam ang kinakanta natin dito sa ating karaoke sa ating YouTube, no? Kung saan tayo kukuha ng background. So, ayan po, tap ko lang din po siya dito sa lagayan ng headset na kung saan galing po ito sa punto. So, at punta na rin po ako sa ating cam. Ayan po, no? So, ayan na po, no? Malinaw na malinaw po siya. Pagkasabi ko, no? Huwag kayong malito. At saka ako, nalilito na rin. So, ayan po, no? Ito lang po dalawa importante talaga. Ang aux in para sa ating karaoke at ang punto or pun 1 para sa ating pagre-record. Ayun po, no? Kung saan po ay simpleng-simple lamang po. Ayan po yung pinaka-importante
sa lahat. Ang aux in po para po sa karaoke at ang cam po natin or camera punto po yan para po yan sa ating cam. So, ayan po no, medyo nabubulol na po yung nagtuturo sa inyo. Pero sana po ay naintindihan nyo para hindi po tayo magkaproblema at makapag-record po tayo ng maayos. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-record. So, ayun no. At papakilala ko rin sa inyo ang harap ng V8 Sounds card no. Para po ito sa mga control niya sa mic, mga adjust volume niya. So, ayun. Basta tandaan lamang po dito ha. Aux in para sa ating karaoke at sa ating cam punto po or pun 1 magkapares lang po yan. Sige po ha, patuloy po tayo. Stay tuned lang po kayo dyan. Ayan mga kaibigan, dito na naman po tayo sa ating V8 Sounds card no. Kasi importante din po ito dito bago tayo magre-record. So ngayon, unahin natin siyempre ang ating power. So hanapin natin yung puting bottom. Ito po, may nakasulat naman po dito, power. Ayan po, long freeze lang po 3 seconds. Ayan po, nabubulol na po tayo. Kanina pa tayo ng salita. At saka isunod natin yung nakasulat dito na mic. Ito po, yung mic natin, kung saan po tayo magbubulyom or magpapahina o magpapalakas sa ating mic. Ayan po. Pangaliwa po, ikaw po kung nangangaliwa, yan po yung pahina sa ating mic. Kung ikaw na po pakanan, yan po ang pinakamalakas sa ating mic. Ayan po no, malinaw na malinaw. Isunod po natin itong monitor. Nakasulat po dyan sa baba, monitor. Ayan po rin pong, ano po yan, monitor sa ating, monitor sa ating music, no? Na tinatawag na maririnig natin sa ating tainga kung gusto natin yung pahinaan, gusto natin palakasan. Ito po yung monitor na tinatawag. Ayan po. At siyempre, sunod natin dito sa 5 nakahilira dito. Kung ano-ano ang mga ito. At unahin natin dito ang reverb. Ang reverb po ay nagbibigay po siya ng echo dun sa mic mo, no? Pares lang po itong dalawa, no? Ito rin nagbibigay rin po ito ng echo, yung monitor natin. Pero pag hinaan mo dito, yung monitor natin, ay siguradong mawawala yung mic echo natin at saka yung background natin, no? So, ayun. So, reverb means po ay echo po yan siya, no? Nagbibigay dagdag ng echo dito sa ating monitor. Sa ating accompany naman, kung gusto natin pahinaan ang ating background music din, dito rin tayo sa ating accompany. Para na po sila ng ikot ng volume, pakaliwa lang po kung gusto nyo hinaan. Ayan po, pakaliwa. At gusto nyo rin pong lakasan yung background natin sa ating accompany. At dito po tayo pa kanan. Ayan po, no? Malinaw na malinaw. Ang accompany po, yun po yung volume ng background music natin. So, ayun po. Sa pangatlo tayo mga kaibigan dito sa gitna. Ito po ang pinaka-importante sa lahat pag magre-record tayo. Yung tinatawag natin na record po ang nakasulat dito sa ating V8 Sounds card. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Na dapat talaga ay naka-volume, full volume yan mga kaibigan. Pakanan po yan mga kaibigan. Ayan po. Huwag nyo pong ikakaliwa kasi pag nangangaliwa kayo, kabit na po ang tawag dyan. Ha? Yung po, pakanan po yan, volume yan. Kasi, sabihin ko sa inyo, pag hindi nyo yan nakanan volume, full volume po yan, yung pagre-record nyo, wala kayo maririnig na music. Tanging mic lang po yung maririnig. Kaya minsan nagsasabi yung iba, wala silang background music. Kasi po, yung record volume nila ay nangangaliwa po yan. Dapat po yan, nakakanan po yan ha. Ayan po, malinaw na malinaw, full volume po para sa ating record. At syempre naman sa ating bass, ayan po, pag tinatawag na bass, speaker or bass, siya po ay nagbibigay ng bass sa ating speaker, no? Yung mga tugtog na parang dug-dug-dug, ganyan-ganyan. Ha? Adjustment po yan, no? Kung gusto nyo pahinaan medyo yung bass niyo, yung medyo maingay-ingay, pahinaan nyo. Kung gusto nyo man ng bass na medyo malakas-lakas, maririnig nyo, palakasan nyo yung bass. So, ayun. Yung treble naman po sa panglima. Medyo napapaos na tayo mga kaibigan. Ayun, kanina pa tayo nagsalita ng salita. So ngayon dito tayo sa treble na tinatawag. Ito po yung bagsik ng boses nyo mga kaibigan, no? Pero kung para sa akin, parang wala naman siyang effects. Pero iwan ko lang kung bakit nilagay ito si treble. Ayun, kaya na lang po pag mag-sit up na kayo, marinig nyo kung anong effects ni treble. Para sa akin, bagsik ng salita siya eh.
Kasi doon ko na ano eh. So, ayan, tapos na tayo, no? Sa 5 na itim dito nakahilira. So, yan. Lipat na tayo naman dito sa 6 na nakahilira na naman. Itong mga pula. No? Itong mga pula na naman. So, ayun. Unahin natin si Dots. Yun. Si Dots ang unahin natin. Pag sinasabi nating Dots, mga kaibigan, yan po ang... pag Dots po, halimbawa, nagla-live tayo, nagla-live streaming tayo, or kahit nag-record tayo, yan po yung background music natin. While nagsasalita tayo sa ating mic, pag may background music tayo, mawawala po yan. At kung hihinto naman po tayo sa pagsasalita, kusang babalik yung background music natin. Yun po yung dots na tinatawag. Ayan po. Pag nagre-record po kayo ng kanta, huwag nyo pong i-press si dots. Pag press nyo po si dots, abay wala kayong maririnig na background music. Ayan po, si silent po ang isusunod natin. Ayan po, si silent. Ayan po. Pag si silent po ang isunod nyo, wala din po kayong background music dyan. Ayan po, no? Pag si MC po ang pinindot nyo, si MC parang hindi ko pa, si MC parang dun siya, pagkapareha sila ni Tribal. Bagsik ng boses. Pag si MC means mic po yan, medyo parang DJ yung dating ng ano mo, no? DJ yung dating ng boses mo. Yan po yun si MC. At saka yung shockwave. Yung shockwave po natin, mga kaibigan, is para pong bagsik din ng mic, no? Parang hahampas sa'yo, no? Kumbaga shockwave ba? Para pong mabigla ka. Yun. Pag ma-press mo yan. At saka siyempre, at yung pitch natin. Yung pitch na tawag natin, mga kaibigan, is change voice po yung tinatawag dyan. Mayroon po, pag pipindutin nyo po yung pitch dyan, mag-iba-iba yung boses nyo. Bawat pindot nyo, mag-iba-iba. May pang malaking tao, may pang batang boses. Basta kayo na lang po pag mag-sit up na kayo ng business card. Ito po yun si pitch, mag-iba-iba yung boses. Bubulo na tayo. So, ayan. Sunod natin ng last, pang-anim natin si Auto-Tune. Ayan po, mga kaibigan. Si Auto-Tune po, mga kaibigan, ay nakalimutan ko na si Auto-Tune, mga kaibigan. X muna natin to, nakalimutan ko na. At siyempre, mga kaibigan, isunod na po natin. Ipahabol ko lang to si Auto-Tune. Isang vlog ko na lang to. So, ngayon, isunod na po natin itong mga itim, no? Ibig sabihin yan sa itim, dito may nakasulat, despise, shot, beating, cold, filled, songs, dog barking, time, minions, awkward, kiss, applause, laugh. Ayun po na mga epics po niya, yung mga music. While nagla-live tayo dyan, meron tayong mga epics, patawa-tawa. Ayun. Si Despise, meron po yan. Hindi ko pa na subukan kung anong tunog nito. Basta si Shot, parang baril yan. Baril na napuputukan. At saka si Beating, parang disco. At saka si Cold Pearl, hindi ko masyadong at saka si Song kanta, at saka yung dog barking, yung naipit na aso, yun po yung effects niya. At saka time, parang disco effects. Minions para yung walk, tapos si awkward, ayan po yung mga effects niya. At si kiss, simple yung kiss. At saka yung applause, yung palakpak ito. At saka yung laugh, yung tawa natin. So, ayan po guys, para sa ating harap. Pasensya na kung hindi ito na si Auto-Tune. Hindi ko siya na kabisado. Kasi papalit-palit kasi mga beat sounds card. Marami ng beat. May 4 ako na beat sounds card dito. Kaya, pasensya na ito. Si Applause, hindi ko masyadong, si Auto-Tune. Hindi ko masyadong nakabisado. So, ayan po no, para sa ating harap sa ating beat sounds card. So, ayan, proceed tayo sa ating pagre-record. So, ayan guys, bago tayo mag-proceed sa pagre-record, no, sabihin ko lang po sa inyo, kung bago yung cellphone nyo, kung Oppo ba yan, or Samsung, iPhone, or bago ba yan, or kahit maka-experience kayo na hindi magre-record yung background music natin, payo ko po sa inyo, mag-install muna kayo ng Open Camera. Open Camera apps po yun, no? Punta naman po kayo sa Play Store, search lang po yung Open Camera po, no? Ilagay ko po yung link sa baba kasi po may galawin pa tayo sa setting bago natin mapagana yung apps na yon. Yun mga kaibigan, so kung napapansin nyo ngayon, malakas yung i-echo natin mga kaibigan, no? Medyo hinaan natin. Ayun. Kasi nakasitap na at gamit na po natin yung mic natin. Ayun
Kung narinig nyo naman, andyan na yung eco. Kumpleto na po lahat. At ang ating cellphone na gagamitin natin sa karaoke. Ayan po. Ayan po yung karaoke natin na kinunik natin sa ating aux-in. At siyempre yung mic natin, andyan na. At saka yung monitor headset natin. At ngayon mga kaibigan, nakapower din po yung Beatrans card natin. Magta-try na po tayo ng record. So ayan hanap na po ako ng kanta dito kung ano po yung gusto kong kantahin. So ito na po yung kabuuan ng ating kalukuhan ngayong araw. Para po sa inyo, no? At para din sa mga customer ko na bibili kasi may iba kasi mga beginners na medyo wala pang masyadong alam, kaya ginagawa ko to para sa mga tropa natin dyan na mahilig kumanta. Ito para sa inyo to lahat, para naman na hindi tayo sabihin na madamot sa kaalaman natin kunti. So ayan mga kaibigan, pili muna ako ng kanta dito mga kaibigan. So ayan, napapansin nyo, malakas yung eco natin. Ayan po yung effects na ating V8 Soundspark. Ayan. Sige, pili na ako ng kanta dito sa aking monitor ngayon, nakikita nyo, pipili ako dito. Ito yung touch by touch, kasi viral to ngayon So ito, kantahin natin. Pagdating sa eco mga kaibigan, kayo na po ang mag-adjust sa eco nyo kung anong eco gusto nyo, yun nga sa tinuturo ko kanina, huwag nyo lang po yung kalimutan. Ayan. So sige, kakanta na tayo ng isang karaoke touch by touch, Nagaling lang po ito sa ating YouTube apps. Ayun. Sige, play na tayo mga kaibigan. Ayun, may skip pa. Ayun, hintayin muna natin. So narinig yung skip niya ngayon. Ayun. Ayan mga kaibigan, nagsimula lang po ako nag-record. Ayan, tandaan naman po dito po sa aux-in kung saan ang karaoke, at sa punwan o punto kung saan yung re-record. Dyan ngayon ako nag-record. Tinuturo ko kanina. Yan, check mic. Ito po yung full na turo ng One Set for Mini Studio. Ayan po, once again, ito po si Jumari Studio Vlogs. Ayan po, maraming salamat po mga kaibigan. Ito po ginagawa ko na ito. Habang interlude po yung kanta natin, mag-freeze po ako ng mga effects natin dito mga kaibigan. Ayun, yung mga effects nyo, unahin ko po yung shot. Ayun, at beating. Ayun, at saka yung cold fur. Ayun, i-stop ko muna yung karaoke natin. Ayun patugtog ko po yung mga effects natin sa ating V8 Soundspark. Papakita ko sa inyo, bitawan ko muna yung karaoke natin. So, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan po, mga effects dyan. Pakinggan nyo naman po. Ayan. Ayan po. Itong sunod. Ayan. Patawa-tawa dyan. Ayan, may uwak. Ayan, at saka yung palakpak. Ayan. At saka yung tawa natin. Ayan. 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 Ayun. Ayun.
Maraming salamat po. Sa ulitin po. Ito po si Jumari Studio Vlog. At para po sa ating mga customer dyan, lakas ng iko. Ayan po, para po sa ating mga customer dyan na gusto mag-avail sa ating package, PM lang po kayo sa akin sa Facebook ko po, Jumari Racho Hironda po. Or kung may katanungan kayo, magpa-private message kayo sa akin, message lang po kayo sa akin, kung hindi naman po ako busy, matutulungan nyo kayo. Ayan po, no? Once again po, kung sino pong gustong bibili ng ating one set for mini studio, PM lang po kayo sa akin, lalo dito sa bansang Taiwan. Free delivery po tayo dito, lalo na dito sa Taipei area. At saka kung malayo naman po, meron po tayong code 7-Eleven at Family Mart, 2 days arrive lang po. At saka po sa bansang Pilipinas, siyempre sa ating pinakamamahal na bansa, kung gusto niyo po mag-avail, ayun po, international po tayo, pwede po kayong mag-PM sa akin. Ayun po, matutulungan ko po kayo. Ayan po, maraming salamat po, and please don't forget to click the button bell sa ating channel mga kaibigan para updated kayo sa ating mga tutorial. Ayun, maraming salamat po, Jumari Vlogs Studio.